Peterson at Tupi. Habang kumakain si Peterson sa kanyang almusal, maalumanay naman na sinabi ni Tupi na as a doktor, binisita niya si Peterson upang masigurado ang kalagayan ng kanyang sugat sa paa upang sa ganon ay mabilis itong gumaling dahil napag-alaman niya na magbabakasyon daw si Baby Andrew sa kanya sa Makalawa. Kaya naman kung pwede ay gamutin niya ito upang sa ganon hindi ito maapektuhan or mahahawaan si Baby Andrew kapag ito ay lumala. Ngunit sumagot naman si Peterson na hindi niya daw kailangan ng serbisyo nito at lalong hindi daw niya alam at lalong hindi daw naman niya pinapacheck sa kagaya niya. Kaya sinabi pa nito na balak niya naman talagang pumunta sa ospital at tinawag ang katulong niya upang palayasin na si Dr. P. At pinagsabihan na huwag na siyang magpapasok sa kung sino-sino man sa bahay, lalo na kapag ang kagaya ni Tupi. At nagtungo na ito sa kwarto kung saan nandoon ang CCTV at pinagmamasdan si Baby Andrew na nag-iisa. At walang nagawa si Tupi sa binabalak niya na pakunwari niyang gamutin ito upang sa ganon makakuha siya ng matibay na ebidensya mula sa kanyang katawan para ipatest for DNA. Kaya naman naisipan ni Tupi na kunin ang ginamit niyang tinidor nung siya ay kumain. At kinausap niya ang katulong para makahingi ng tubig kuno upang makuha niya ang tinidor sa mesa. Dali naman kumuha yung katulong hanggang sa binuksan ni Tupi ang kanyang bag para kunin ang plastic ng paglalagyan niya sa tinidor. Sa bahay naman nila Raymond, nagugutom si Baby Andrew. Kaya naman pinaghanda ng lola niya ng iinumin niyang gatas. Dahil nga umalis ng maaga si Rita upang umattend sa meeting tungkol sa annulment case nila ni Peterson. At nagtataka si Peterson sa may CCTV kung bakit wala si Rita sa bahay nila. Gayong nakita niya si Baby Andrew na nahulog mula sa kama at walang kasama dahil pinaghanda ng lola niya ng gatas at iniwan na lang basta-basta sa kama. Napapasigaw si Peterson at dumating na nga ang lola ni Baby Andrew dala ang gatas nito, ngunit nakitang nasa sahig na si Baby Andrew. Dali niya itong kinarga at sinabi sa sanggol ng atin na lang ito apo ha. Hindi na natin ipaparating sa mama mo dahil tiyak magrarambulan na naman ang magulang mo pag nagkataon na nalaman nila. Tinawagan ngayon ni Peterson si Rita para ipaalam na kung bakit hindi niya binabantayan ang bata at saan ba siya nagpupunta. At sinagot naman ni Rita na may meeting lang siya at siniguro ito kay Peterson na nasa ayos lang ang kalagayan ni Baby Andrew dahil kasama naman ito ang lola niya. Kaya umalumanay naman si Peterson na parang walang nakikita mula sa CCTV dahil baka magtaka ito kung bakit ganun na lang niya alam ang mga nangyayari sa bahay. Pagkatapos nilang mag-usap ay chinek naman ni Rita sa nanay niya kung kumusta ang kalagayan nila ni Baby Andrew. At di na lang sinabi ng nanay niya sa kanya na nahulog nga ang bata sa may kama. Sa hospital ni Tupi, habang pasara sila, kasama si Simon ay natanong ni Simon sa kanya kung kumusta na yung misyon niya. At sinabi naman ni Tupi na dinala na daw niya yung sample para sa DNA test. Kaya wala nang dapat ipag-alala pa. Mabuti naman Dok, aniya ni Simon. Sa bahay kung saan naroon nakatira si Hana at Limay, naghahanda ang dalawa para sa kanya-kanya nilang trabaho. At saktong dumating naman si Kiko upang sunduin si Limay para naman may kasama itong maglakad patungo sa trabaho nila. Nagtaka naman si Hana dahil ganun na lang sila kaimportante sa isa't isa. Susunduin mo si Limay? Mukhang alam na alam mo na pala pasikot-sikot dito. Nilalakad mo na lang pala, aniya ni Hana. Habang nagpapaganda naman si Limay at napapatingin si Hana sa kaibigan niya na parabang napapadalas ang pag-makeover niya kapag andiyan si Kiko.
Matapos nito ay niyaya na ni Limay na baka kung gusto niyang sumabay sa kanila ni Kiko. Agad naman sumagot si Hana na syempre, sasabay ako sa inyo. Aniya nito. Sa loob ng kantin kung saan nagtitimpla ng kape, pareho sila Kiko at Hana, ay nagbiruan ng dalawa hanggang sa nagsalita si Hana about sa nararamdaman ni Kiko ngayon. Na alam na niya na daw, kaya wag na niya ipagkaila pa. Ang alin, aniya ni Kiko. Sabay sabing, alam mo na ang totoo? Aniya nito. Na ang tinutukoy ni Kiko ay ang tungkol sa pagkamatay ng daddy ni Hana na sangkot ang tatay nito. Nakausap mo na ba si Love? Aniya nito kay Hana. Hindi, bakit kailangan ko pa bang ipa-confirm sa tatay mo? Sabi ni Hana. At di na nagpaligoy-ligoy pa at sinabing si Limay nga ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ito at nakikipag-friendzone lang kay Hana. Kaya naman pinagsabihan niya si Kiko na kung siya man ay wag na wag niyang lolokohin at paiiyakin dahil isa si Limay sa pinaka-importante sa buhay ko, aniya ni Hana. Ngunit habang binibigkas iyon ni Hana ay pinatahan ni Kiko at idinampi ni Kiko ang daliri niya sa labi ni Hana. Napahinto ito na magsalita. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon, aniya ni Kiko. Ngunit hindi pa rin naniwala si Hana. Kung hindi kayo, anong meron kayo ni Limay? Sabi ni Hana. Magkaibigan lang kami at hindi kami o sino paman. Tayo, sigurado ka bang kaibigan lang ang turing mo sa akin? Aniya ni Hana. At pwede pa akong magbago. Magbago ang alin? Aniya ni Kiko. Magbago na baka gawin kitang mortal enemy ko. Aniya ni Hana. Nagtawanan silang dalawa at sinabi ni Kiko na peace tayo diyan. Aniya nito. Sa gabi kung saan nakahiga na si Rita at ang kanyang anak ay pinagmamasdan ito habang hawak-hawak niya ang bigay ni Tupi na star na pendant para sa anak niya. At sinabi niyang siya ang magiging ilaw ng kanyang buhay. At kaya sa gabing iyon ay nilulubos na ni Rita na bantayan ito dahil kinabukasan ay dadalhin na siya sa bahay ni Peterson para makasama ang anak niya. Kinaumagahan, naroon na si Baby Andrew sa bahay ni Peterson. At karga-karga nito patungo sa banga kung saan naroon ang abo ng kanyang ina. At pinakilala ito ni Peterson bilang lola ni Baby Andrew. Kaya naman, kumuha ng cellphone si Peterson upang mag-selfie silang dalawa kasama ang abo ng kanyang ina. Sa bahay ni Raymond, di mapakali si Rita at ang kanyang ina dahil sa pagkuha ni Peterson sa bata gayong wala itong tiwala dahil hindi naman ito ganun ka-eksperto mag-alaga si Peterson ng bata. Kaya naman tinawagan ni Rita ang katulong at kumustahin si Baby Andrew. At wala naman problema dahil pinapatulog na daw siya ni Peterson at huwag mag-alala dahil tatawag naman daw siya kapag nagkaroon ng problema. At sinabi naman ni Rita na abangan niya si Kyle dahil pinadala na niya ang mga bote ng gatas ni Baby Andrew. Pagkabukas ng katulong, ang pintuan ay pinagbawalan ni Peterson na buksan ito. Ano kaya ang binabalak ni Peterson? Bakit ipinagbabawal niya na buksan ang pintuan? Abangan natin ang susunod na episode.